A blessed Sunday, everyone. Let's all stand. Ayan, ngitian nga po muna natin yung ating mga katabi. Ayan, let's prepare ourselves to give praise to our God. Let's praise God, for we have been washed and cleansed by His blood. Amen? Amen. Hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah. I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. I'm clean, sin was stained on me, and shame was running deep. Your love was spilled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm clean. And God, how can it be? I'm ransomed and redeemed. I'm standing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I'm clean. It's not what I have done, but what you've done for me. You paid it all upon the tree. Oh, hallelujah, I'm clean. Your love has overcome, and your mercy is supreme. I'm dancing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Oh, hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, 'cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Oh, hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Oh, hallelujah, here I come. 'Cause I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Hallelujah! Thank you, Jesus, for all you've done in our lives. We continue to praise you, Lord, our Redeemer, our Savior. Come on, church! Tayo po ay umintak at sumayaw! My Savior, Redeemer,
lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you can me from the everlasting to the world we live. My Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you can me from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've Oh Jesus, thank you for all you've done, Lord, sa mga buhay ng bawat isa, Panginoon. You came in from the everlasting to the world we live. The Father's only Son, 'cause you came in from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Lord Jesus, you live. You live, You died for us, Lord. you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Hallelujah. For all you've done. Thank you, Jesus. Oh Jesus, we thank you for all you've done in our lives, Lord. Thank you for all you've done on the cross, Panginoon. Thank you for came here, Lord, para po sa amin so that we can have salvation, Panginoon. We praise you, our beautiful Savior.
Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Oh, Jesus, your name is above all name, Lord. We will continue sing praises to your name, Jesus. Oh, how beautiful, how wonderful is your name, Lord. I will sing forever, Jesus, I love you. Come on, church. Jesus, I love you. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Say, I will sing forever.
the God who continuously deliver healing, to the God who gives us peace. We give you reverence, O God. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority flows from His throne unto His own. His anthem rests. Let's sing together. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, majesty, kingdom, authority flows from His throne unto His own. His endless. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, so exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. So exalt, so lift up the name of the Lord. Let's exalt His name. Open your mouth to give worship to Jesus. Hallelujah. Praise your name, oh God. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, majesty, worship His majesty. Unto Jesus, unto Jesus be all glory, honor, and praise. Oh, praise. Majesty, majesty, kingdom, authority flows from His throne unto His own. His answer is exalt the name of the Lord. Exalt, lift up on high the name
Jesus the King. Exalt the name of Jesus. So exalt, lift up on high. Come on, church. Worship. Open your mouth to worship Jesus. The name above all names. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified. Jesus who died, now glorified. Jesus who died, now glorified. King of all kings. Oh, the King of kings. We worship you, Jesus. We glorify your name, oh God. Oh, you alone deserve all the glory. The name above all names. Oh, hallelujah. We worship you, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na walang ibang Diyos maliban sa'yo. You are the King of Kings, the name above all names, the Lord of Lords. In Jesus' name. 2 Peter chapter 1 verse 3 to 9. By His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. We have received all this by coming to know Him, the one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. And because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desires. In view of all this, sabi po ni Apostol Pedro, make every effort to respond to God's promises. Supplement your faith with a generous provision of moral excellence, and moral excellence with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with patient endurance, and patient endurance with godliness,
and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love for everyone. The more you grow like this, the more productive and useful you will be in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But those who fail to develop in this way are short-sighted or blind, bulag, forgetting that they have been cleansed from their old sins. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, na may gawa po, Panginoon, ng langit at lupa. Lord, patuloy ka naming pinupuri, pinasasalamatan sa isang napakahalagang araw na ito na kami tinipon mo sa isang layunin na kayo po ay maparangalan, masamba at mapasalamatan in all circumstance, in situation ng aming mga buhay, Panginoon. Naririto kami upang bigyan ka ng pahalaga, Panginoon, at oras sapagkat ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, samahan mo kami as we study your words today, Panginoon. Bigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, ng knowledge na nagmumula lamang sa iyo upang ang mga salitang ito na aming pong pag-aaralan, Panginoon, ay tunay na tumimo at madala namin sa araw-araw naming pamumuhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumago sapagkat ang lahat ng bagay ay pinagkaloob mo na, Panginoon, sa amin. At ang hinihingi mo sa amin ay ang humakbang kami, Panginoon, palapit sa nais mong direksyon at nais mong pupuntahan ng bawat isa sa pagkatawag mo po sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po ng marami sa umagang ito. Pagpalain mo ang iyong mga salita at ang aking mga kapatid na naririto ay patuloy mong i-bless, Panginoon. Hindi lamang sa kanilang physical, material, higit lalo, Panginoon, sa mga salitang maririnig po nila sa umagang ito. Ito po ay aming samot dalangin sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen and amen. Yan. Ang title po ng pag-aaralan natin sa umagang ito ay pinamagatan ko nga pong Faith That Grows. Sabi nga po, tayong lahat ay tinawag po para lumago. Tayo po ay tinawag ng Panginoon para lumago sa ating pananampalataya. Kaya wag po tayong panghinaan ng loob kung tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Mga problema na sadyang naririyan po sa ating mga buhay. Kasama na po natin sa pang-araw-araw nating buhay. Bakit? Dahil lahat po tayo ay binigyan ng potensyal ng Panginoon para lumago. Sinasabi ko po ito dahil hindi tayo magiging intentional na i-claim ang lahat ng ipinapangako ng Panginoon base sa ating binasa po kanina. Kung mangyayari po ang lahat ng ito, wala pong dahilan para tayo magpatuloy sa ating buhay pananampalataya. Pero hindi po ganun eh. Binibigyan tayo ng pagkakataon sa bawat araw ng ating buhay para lumago tayo intentionally sa ating paglilingkod at pananampalataya sa Kanya. Dahil kung hindi po natin gagawin to, itong mga nagdaang buwan, nagdaang taon sa ating buhay, mananatili pa rin po tayong stagnant sa ating buhay pananampalataya. Walang pagbabago, wala pong paglago. Kaya naman nais ng Panginoon na ito yung ituon natin sa ating mga puso habang inaaral natin ang kanyang mga salita sa umagang ito. Hindi lang po natin ma-realize minsan, but God will use us to help others to get through in their situation in life. Sa ngayon, hindi po natin nakikita yung mga bagay. Kailangan lang po nating humakbang. Step forward, mga kapatid. At yun yung nais ng Diyos, na gamitin niya tayo para dun sa mga taong nangangailangan. Hindi lamang pinansyal, hindi lamang physical, hindi lamang material, higit lalo spiritual. Because God is good and that He has a great plan for us. Na tayo ay gagamitin niya, hindi lamang sa mga bagay na naiintindihan po natin, kundi sa mga bagay na hindi mo mauunawaan na kaya mo palang gawin in the future. Tulad po ng isang butterfly. Sabi po dyan, yung butterfly nag-uumpisa yan sa larva. At dumadaan siya sa stages na kung saan sa pinakadulo ng kanyang stage, na kanyang pagkasilang, ay magiging adult butterfly na po siya. Diba? Caterpillar lang siya na gumagapang, pero nilikha pala siya para lumipad.
Ganon din po tayo sa ating buhay. At ang tawag po dyan ay metamorphosis. Sa biological process involving a physical transformation in an animal's body structure. Di po ba? Merong gustong gawin yung butterfly na hindi niya kayang gawin ng larva. At maging gusto naman gawin ng larva yung hindi kayang gawin ng butterfly. Pero lahat po yan ay dinaanan nila. At ang pinaka-ultimate goal kung bakit po mayroong larva ay because may butterfly na naghihintay dun sa pinakadulo ng kanyang stage. Ganon din po yan sa atin. Pansinin niyo po, tayo po ay na matagal ng mga mananampalataya. Di po ba nakikita na ilang preachings na po yung nasundan natin, narinig natin, naintindihan natin, naunawaan natin. Bilang isang iglesia, di po ba, na bahagi po ng CGPMI Church, tinatanong po ba natin sa ating mga sarili kung bakit tayo nandirito sa loob ng iglesia? Lord, bakit po ninyo ako nilagay sa CGPMI Church? Nagbukas na po ba yan sa ating kamalayan? Bakit ba tayo nandirito? Dahil merong purpose si Lord kung bakit niya tayo nilagay sa lugar na ito. Bakit nagtitipon tayo Sunday after Sunday? Para pasalamatan, para papurihan ng Diyos. Ano man yung circumstance sa buhay natin, na ilalatag natin at naibibigay sa Kanya, yung pinakamataas na parangal at papuri na dapat ay sa Kanya lang. Naniniwala po ako na may purpose at plano ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Hindi po aksidente na nandirito po kayo. At ang naisin po niya ay mag-transform tayo. Saan? Into all that God has created us to be. Nais ng Diyos na matapos natin yung tangpuhin na iniatang ng Diyos para po sa atin. Lagi po nating tatandaan na anuman ng level ng ating spirituality, there is always another level sa ating pong buhay. Kung sa ngayon, ikaw ay taga-masid, ikaw ay taga-nood, nakaupo ka lamang dyan. Pero darating ang panahon at dapat naisin mo na ikaw ay tatayo, na ikaw ay maglilingkod, na ikaw ay gagawa para sa ubasan ng Diyos. Di po ba? Ito po yung, kaya po sinulat ni Pedro sa mga mananampalataya ito. Bakit? Dahil kung titignan po natin yung 1 Peter, kung babasahin niyo po yan, ano po yung dinidil ni Apostle Peter? Ang dinidil po niya doon ay yung mga bagay na nagaganap sa mga mananampalataya, sa iglesia. Pero dito po makikita natin na ang dinidil po ni Peter ay yung internal na kalagayan, na hamon ng isang mananampalataya. Kung sa 1 Peter, external challenges po yung nararanasan nila. Pero pagdating po sa 2 Peter, inilarawan niya yung internal challenge na kakaharapin ng isang mananampalataya. At kaya po niya sinulat to dahil may panganib na kanilang nararanasan. Yung deceptive, yung katuruan na nanliligaw sa kanila, higit lalo dun sa mga batang mananampalataya, dun po sa panahon nila. Kasi po, kuminsan, being content is good, but being satisfied is dangerous. Di po ba? Kontento, minsan tayo kontento na Sunday after Sunday naririto po. Pero mahirap po pagka hanggang dun lang yung gusto nating abutin. Hanggang dun lang yung gusto nating gawin para sa Panginoon. Sinasabihan tayo ng Panginoon na maging kontento tayo. Pero yung satisfaction o yung masatisfy tayo, yun po yung bagay na delikado sa isang mananampalataya. Bakit? Kasi po, magiging stagnant na siya sa kanyang buhay pananampalataya. Magiging complacent na siya. Magiging normal lang sa kanya na dumadalo lang Sunday after Sunday and afterwards, wala na po. Walang saysay yung kanyang ginagawa para sa Panginoon. Dahil hindi po yun lumalago
sa nais ng Diyos na paglagyan niya bilang isang Kristiyano. We are settling for less. Kaya ito po yung encouragement ni Apostol Pedro sa atin to grow spiritually. Kailangan po talaga tayong mag-grow in our spiritual journey. At kung tinanggap na po natin ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, hindi po natatapos doon mga kapatid, yung ating gampanin, yung ating gawain para sa Diyos. Bagkus, ito po ang simula ng panibagong chapter sa ating buhay na kasama ang Diyos, sa paglakad po natin sa ating pananampalataya. Kailangan dinidesire po natin na lumago tayo. Unahin natin yung ating spiritual growth, yung spiritual growth ng bawat isa, kapakanan ng bawat isa, yung paglago ng bawat isa. It's not just growing on the outside, but really growing on the inside, mga kapatid. Dito mag-uumpisa yung grow natin sa ating panlabas, sa ating panloob po muna. Nais ni Lord na totoo yung ating pananampalataya. Nais ni Lord na authentic at genuine yung ating pananampalataya sa Kanya. Subalit hindi lang nais ni Lord na maging totoo tayo sa ating pananampalataya, mga kapatid, kundi nais ng Diyos na tayo ay lumalago sa bawat hakbang ng ating mga buhay. Sa bawat araw, sa bawat season na ibinibigay po niya yung pagkakataon na tayo ay lalago o lumalago po sa Kanya. Spiritual growth, ano daw po ba ito? It is a process of becoming more and more and more and more and more like Jesus Christ. Maging kawangis tayo ng ating Panginoong Hesus. Di po ba mahirap yun? Pero yan po yung naisin ng Diyos para sa atin. Hindi ka lang lumalago in terms of your habits, your character, pero ang goal nating lahat ay maging kawangis tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Be like Jesus Christ. To become like Jesus Christ. Bakit daw po ito mahalaga? The moment you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, sabi po sa Scripture, salvation took place. Naroon na po yung kaligtasan. But when salvation takes place, spiritual growth should begin. Kasunod na po yun ng paglago na inaasahan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So kapag tinanggap po natin si Jesus Christ, subalit kung hindi pa po, para sa ating mga nanonood sa online, ito yung pagkakataon na ibinibigay ng Diyos para po sa atin. Pagkakataon na kung minsan hindi po natin nabibigyan ng pahalaga dahil sa yaman, dahil sa trabaho, dahil busy ako dito, busy ako doon, busy ako dyan. Pero yung precious na pagkakataon na ibinibigay ng Diyos ay huwag po nating sayangin. Why should I become like Jesus Christ? Because yun po yung spiritual growth na inaasahan ng Diyos sa atin lahat. Sabi nga po, ang tunay na sukatan ng paglago ay hindi lamang po tayo yung tumatanggap, kundi ang tunay na sukatan ng paglago ay paano tayo tutugon sa mga bagay na natanggap natin mula sa Diyos. Hindi ko lang narinig ang kanyang salita. Hindi lang kung paano to i-apply sa aking buhay. But there is more than just believing. Hindi lamang po pananampalataya. Opo, naroon na po tayo sa pananampalataya. Natapos natin yung stages na yun. Merong nais ng Diyos na ating lakaran pa. Kung paano natin ito i-apply. Yung mga bagay na pinaniniwalaan ko sa aking buhay, mga kapatid. Mga kapatid, tandaan po natin, we must understand that there is a bigger purpose ang Diyos na pinapagawa sa buhay po natin. Hindi lamang po purpose para tayo magtrabaho para sa ating pamilya, di ba? Mamasyal, kumain sa labas, kasama ng mga friends, neighbors, and at everyone. Di po ba? Hindi lang yun yung purpose ni Lord eh.
Ang purpose ng Diyos sa atin is bigger than yourself. Meron pa. Kasi minsan, sinasabi natin, ito gusto ko gawin eh. Lord, ito muna yung gagawin ko. God's purpose for you, for us, is much larger than we comprehend. Di ba? Mas may gusto pa yung Diyos eh. Na naiisip lang natin, Lord, ito lang yung gusto kong gawin. Pero meron pang gustong gawin ng Diyos para sa atin. Para sa kanyang ubasan. Na hindi lang natin nakikita. Dahil nagbubulag-bulagan ba tayo? Nagbibingi-bingihan ba tayo? O ayaw lang po nating gawin? Sabi nga po, is there more to this Christianity that Jesus bled and died for at the cross? Ito lang ba yung gustong gawin ng Lord sa atin? Naman dito lang tayo, Sunday after Sunday. Mahalaga po yun, pero hindi natatapos ang ating spiritual journey na naririto tayo. May ipinapagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Diba? Active naman po ako sa BS group, sa ministry, di po ba? Yan po yung mga ginagawa natin. Pero meron pa po bang nais ipagawa ang Diyos para sa atin? Sabi nga po sa binasa natin, but I know by His divine nature, God has given us. Di po ba? God has given us sa lahat ng bagay para tayo ay makapamuhay ng karapat-dapat sa kanyang harapan. Everything we need for living a godly life, sinabi po sa ating binasa, ibinigay yun ng Panginoon ang lahat ng kakailanganin natin para ma-accomplish natin at magawa ang nais niyang ipagawa. Sabi ko nga po kanina, yung external challenge dun po sa 1 Peter, yun yung dahilan kung bakit isinulat po ni Pedro yun. Yung kanilang persecution, yung oppression na nararanasan nila dahil sila ay mga Kristiyano, dahil sila ay mga mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoon. On the other hand, itong 2 Peter na ating pinag-aaralan, it deals with the external challenge sa kanilang buhay bilang mga mananampalataya. Dahil merong deceptive teachings, may false teachings, naririyan po yun sa panahon nila. Kaya naman binabalaan niya yung mga bago sa pananampalataya na huwag sila maging stagnant, kundi magpatuloy sila upang hanggang sa marating nila yung hangganan na itinakda ng Diyos sa kanila. Kala nila better is always good, but better is relative. It depends on how we use it. Ito yung ginawa ng Panginoon sa buhay po nila. Diba? Hindi lang religious routine yung kanilang ginagawa. Hindi lamang po religious routine. Ang gusto pong i-apply ni Apostol Peter dito sa passage na binabasa natin ay yung kalaguang spiritual ng bawat isa po sa atin. Yung growth po natin na dapat po nagaganap every single time in our lives na ibinibigay ng Panginoon ng libre sa bawat isa. Diba? Tingnan niyo po yung biological growth. Tayo, pinanganak. Yung goal ng ating mga magulang, palakihin, palaguin tayo from infant to responsible adult. Nang sa gayon, maranasan natin yung naging buhay. Kung mahirap man sila, hindi natin maranasan yun. Natuto tayo dun sa mga bagay na binigay po nila. At ganun din po sa ating spiritual journey. The moment na tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior of our lives, yung essence na pinatawag na born again, we are born in the Spirit. Hindi naman tayo sinasabi ni Nicodemo na bumalik sa sinapupunan ng ating mga magulang. No, we are born in the Spirit. So when you got born again, tulad ng biological growth, hindi po natatapos doon. Nung ipinanganak tayo, bilang mga born again, yun ang simula ng ating bagong journey para sa Panginoon. Diba? Sabihin nga po natin, I want to grow in my faith. Yan. Di po ba? Gusto natin na lumago tayo on the next chapter of our lives. Diba? Number 1 ay yung paglago po natin sa ating pananampalataya. Kaya naman, puntahan natin yung sinasabi po dyan. Paano daw po ba tayo lalago? Number 1, knowing Christ.
Basahin po muli natin. By His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. We have received all this. Saan daw po? By coming to know Him, the one who called us to Himself by means of His excellence, marvelous glory, and excellence. Diba? Pag tinignan nyo po, parang nauna agad yung divine power. Nandun pa lang sa baba yung by coming to know Him. Pero pabaliktad po ang basa dyan eh. By coming to know Him, dun pa lang naranasan natin yung divine power na ibinigay niya sa atin. Para saan? Ano yung purpose? Diba? To live godly life. Yun po yun, yung nais ng Diyos eh. Makakapamuhay ka ng kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan kung meron kang knowledge about Jesus Christ. Kung lumalalim yung kaunawaan mo, karanasan mo, yung experience mo sa pakikipag-isa mo sa ating Panginoon. Ano ba yung nagagawa ng divine power? Yan lamang po yung kayang mag-create ng mundo. Kayang mag-sustain ng Earth, ng Venus, ng Mars, ng Saturn, ng Jupiter. Yan yung kayang gawin ng divine power. Kayang bumuhay ng patay. Kayang magpagaling ng mga may sakit. At lahat po ng yan, ibinigay na po sa atin bilang mga mananampalataya ng Diyos. At ang inaasahan ng Diyos ay lalo pa nating paiigtingin yung ating pagkaunawa, yung ating eksperyensya, yung ating karanasan nang tayo ay makipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Is to live a godly life. Di po ba? Yan ay napakasarap pakinggan. Hindi ka lalago sa ating sariling kalakasan. Di po ba? Hindi tayo lalago sa sarili nating kakayahan, kundi lalago tayo sa ating Panginoong Jesucristo na saganang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan po natin. Kaya nga po sabi niyan, I can do all things through Christ who strengthens us, who strengthens Jesus Christ, di ba? Who strengthens me. Ibig sabihin, si Kristo yung dahilan kung bakit ko kayang gawin, kayang ma-accomplish ang mga bagay na hindi ko kayang gawin sa aking sariling lakas. Ang ating Panginoong Hesus lamang. Hindi po siya through me, through my strength, through my talents, through my gifts, you can do all things. Hindi po. You can grow in your faith through Christ who strengthens us. For what reason? So that we can live a godly life sa araw-araw ng ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Para tayo magkaroon ng makadiyos na pamumuhay. Paano po natin gagawin yon? By coming to know Jesus Christ. Yun po yung goal. Yun yung i-pursue po natin sa ating buhay pananampalataya. Because we have to understand, mga kapatid, di ba kahit Kristiyano man o hindi, we are shaped all the time. And all the time we are shaped. Paano po natin sinasabi yun? Bigyan natin ng analogy. Di ba, yung iba bakit sobrang taba? Yung iba bakit sobrang payat? Sorry po hindi ko po intention na diba? Pero binilirawan lang po natin doon. Kasi dahil yun sa pagkain na ipinapasok natin sa ating katawan. Di po ba? Dahil kung wala kang kinakain, ako meron pong kinakain pero payat lang po talaga ako. Diba? Pumapayat. Pero kapag kain ka ng kain, di po ba, ano nangyayari sa katawan ng tao? Diba nagiging 1.5 na dating Coke kasalo lang. Ibig sabihin, lumalaki po. Di po ba? Diba? You are being shaped externally. On the other hand, hindi lang tayo nasi-shape externally, kundi marapat tayo ay nasi-shape internally. At ang tawag po dyan ay spiritual formation. Nagkakaroon tayo ng physical formation dahil po sa lifestyle natin sa araw-araw. Diba? Minsan, sa sobrang pagod, hindi ka na nagiging agamulak, nagiging Mr. Bean ka na. Diba? Ganun po naiiba yung itsura natin because of what we do externally.
Mas important po yung ating internal formation. Bakit? Hindi lang base sa kinakain mo, paano ka nag-e-exercise o paano ka nag-iisip, ano ang ipinapasok mo sa iyong kaisipan. Mindset baga, di ba? Mindset, sabi nga po nila. Example, yung takot, anxiety, di ba? Yun po yung mga nararanasan natin, yung mga pinapasok natin sa ating mga kaisipan. O minsan, yung mga bagets dyan, di ba? In love. Kasi pag in love, madali pong makita eh. Nagbablush yung kanyang muka. Di po ba? Halatang halata. Ganun po eh, paano ka pumili? Ano yung desire sa mga gusto mo? Yung mga gusto mong gawin sa buhay mo? Yun po yung spiritual formation. Yung iba, hardly working. Yung iba naman, working hard. Diba? Yung iba, kontento na sa buhay. Yung iba naman, kayod ng kayod para sa pamilya. Ganun po, iba-iba yung ating nasa isip. Ganun din sa pagkain. Sinabi ko nga po kanina, food is very important for our survival. Kasi pag hindi ka kumain, syempre, mahihilo ka, hihimatayin ka, at anong sunod? Dadaling ka na sa ospital. Hindi ka makakasurvive sa iyong buhay pag hindi ka kumain. Dahil kung hindi tama ang kinakain mo, eh may sakit ka. Di po ba? Ano yung tawag dun? Deficiency. Di ba? Kulang ka sa nourishment. Yun po yung mangyayari sa atin. Without proper nourishment, may kakulangan tayo sa ating buhay physical. At ganun din po yun. Kung nananatili kang stagnant, may kakulangan ka sa iyong buhay spiritual. Merong gustong gawin ng Diyos, pero hindi mo magawa. Bakit? Kasi kulang ka sa pagkakilala sa Kanya. Kulang ka sa mga bagay na ibinigay na ng Diyos, pero sa'yo, hindi mo inaabot at hindi mo inaalam. This will help us to get know Jesus Christ. If you want to grow in faith, you must read. Read. Di po ba? Sabi nung iba ganun, read eh. The Word of God. Diba? Basahin po natin. Dahil ito lamang yung daan para maintindihan natin, maunawaan natin kung sino ba ang Diyos sa buhay natin, sa buhay ko, at sa buhay ng bawat isa sa atin. God is enough, but Sunday is not. Hindi po sapat, sapat ang Diyos, pero yung Sunday service ay hindi po sapat. Di po ba? Isang stages po sa buhay spiritual po natin ito. Katulad po ng sinabi sa Matthew. Jesus said in Matthew chapter 4 verse 4, "Man shall not live by bread alone, but by every word that comes and proceeds from the mouth of God." So, what are you feeding yourself? Di ba? Ano daw ba yung pinapakain natin sa ating mga sarili? Ano ba yung pinapasok natin sa ating kaisipan? Ano yung tinatanggap ng ating mga puso? Yung kanyang salita o yung mundong gawain? Sabi nga po dyan sa Psalm chapter 1 verse 2 to 3, But they delight in the law of the Lord. Ano daw po? Meditating it day and night. They are like trees planted along river banks. Hindi po yan yung sa Marikina. Bearing fruit from its season. Their leaves never wither, and they prosper in all they do. Diba napakagandang illustration po yan, na kung yung isang Kristiyano ay natanim, saan daw po? Sa riverbanks, kasama dun sa mga bentahan ng mga cellphone, sapatos, ay hindi po. Diba? Nakatanim po siya dun sa isang puno na naroon po umaagos yung tubig. Diba? Yung nutrition na nakupunta dun sa punong yun ay lalago yung kanyang halaman. Diba? Ganun po yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi lang natin pinakikinggan, bagamat sabi sa Romans 10:17, diba? Ano po yung sinabi doon? Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Continuously hearing, not listening once. Di po ba? Hindi lang mo pinakinggan ng isang beses, kung di pa ulit mo siyang pinakikinggan. At hindi lamang yun,
masaya kang pinag-aaralan ang kanyang salita. Diba? They delight in meditating it day and night. Ano po ang kailangan natin gawin? Sabi po ng scripture, those who meditate the word day and night, God will give them good success. Always remember po, the Bible is not a good book, yung sinasabi ng iba, pero siya yung wisest book in the whole universe. Di po ba? Bakit? Kasi hindi lamang po na binabasa mo to para saan? Para ma-inspire ka. Di ba? Hindi lamang yun eh. Para matuto ka, ma-motivate ka, most especially and importantly, ma-transform yung ating mga buhay. Yun yung pinaka-essence ng Word of God. Kaya nga po sabi sa John 17, wala po sa ating slides, now this is eternal life, that they may know you. Sabi nga po ni John, makikilala natin siya ng mas malalim. Ang tunay na successful na buhay, ang tunay na fulfilled na buhay ay resulta ng ating paghahabol, ng ating pagpupursue sa ating Panginoong Jesucristo. Yung kalamitan, yung yaman, kasikatan, pangmundo lang po yan. Diba? Pagka hindi na sikat, ano nangyayari? Frustrated na. Di po ba? Pag wala ng pera, ano po nangyayari? Nagmumukmuk na. Di ba? But once you start pursuing Jesus Christ, kung hindi pa po natin ginagawa ito, do it now. Because when you start to pursue Jesus Christ, you will live a fulfilled life. Di ba? Sapat na yun sa buhay natin. Yung mga blessing ay bonuses na lamang po yun. Kahit na wala pang December, ibinibigay na ng Diyos yun sa araw-araw ng buhay po natin. You meditate the Word of God, you don't read just for information, not for but for transformation. Hindi lamang inspirasyon, kundi revelasyon ng Diyos sa ating buhay. Diba? Napakadali na nga po mag-share ng Word of God ngayon. Kasi sa ating panahon, digitalized na po ang lahat. Diba? Send mo lang via cellphone, via YouTube, via Facebook. Kaya mo lang mag-share ng Word of God. Pero ang pinaka-importante ay i-prioritize natin ng ating Panginoon. Di po ba? Number 1 siya sa buhay po natin. Make our spiritual growth paramount ng ating mga buhay. Next po, ay hold on to His promises. Paano daw po tayo lalago? Holding on to His promises. Di po ba? Sabi nga po dyan sa verse 4, and because of His glory and excellence, He has given us great and precious promises. These are the promises that enable you to share His divine nature. Binalik niya po sa verse 1, and escape from the world's corruption caused by human desires. Isa sa paraan para tayo ay lumago sa ating pananampalataya ay ano daw po? Panghawakan ang mga pangako ng Diyos, ang kanyang mga ipinangako. Example po, nakikita niyo po yan? Yan, cheque. Cheque po. Yan po ay pangako, di po ba? Kasi hindi mo pa naman magagamit yan unless na-encash mo siya. Tama? Di ba? Pero pagka cheque pa lang siya, nananatiling pangako pa lamang siya. Ano? Hanggat hindi po siya napapalitan, hindi po siya mapapakinabangan. Pero si Lord, nung nangako po siya sa atin, parang cheque na nag-issue sa atin. Ano po yung mga pangako ng Diyos? That I will never leave you nor forsake you. Diba? Ano pa? Sinasabi po ng Psalms 23, that even though when you walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Bakit? Because God is with us. So, yung pinangako ng Diyos, meron po siyang backup dahil may kapangyarihan po. Yun po yung backup plan. Kahit na nangako siya,
May kapangyarihan po yan na tuparin niya sa kanyang panahon. Yun nga lang, di po ba minsan sa kakaantay natin, parang ang tagal. Lord, bakit ang tagal? Hindi ko pa nakikita yung aasawahin ko. Hindi ko pa nakikita yung dawan ko, Lord. Ang tagal naman. Di po ba? Ipinangako ng Diyos na maaari tayong makatakas mula sa ating dating buhay at makapunta sa isang bagong direksyon na nais po niyang pagpuntahan natin. Ngunit, tayo, ikaw, kailangan mong i-encash yung cheque na tinanggap natin sa Panginoon. Kailangan mong kunin ang mga pangakong yun at sabihin, Lord, dadalhin ko ang mga pangakong ito sa buhay na ipagkakaloob mo sa akin sa araw-araw. Ginamit po natin yung pag-encash ng cheque para ipakita yung mga pangako ng Diyos ay laging totoo, laging available sa ating buhay. Pero ang tanong, kailangan pa rin po nating tanggapin at isabuhay yung cheque na yun. Ang tunay na sukatan ng maturity ng isang Kristiyano ay kung paano niya pinapahalagahan at ginagamit hindi po ang cheque, kundi ang mga pangako ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nga po sinasabing, He has given us the great and precious, hindi po si princess, promises. Bakit? Because they come from the great God and they lead to a great life. Di po ba? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Diba, napakaganda po nung sinabi niya ron eh. Ulitin ko lang po. Kaya nga po sinabing, He has given us a great and precious promises because they come from the great God and they lead us to a great life. Yun yung gusto ng Diyos na mapuntahan natin, na lakaran po natin. Hindi porket nangako ang Diyos, instant, naririyan na po. 'Di ba? Kaya nga po, hold on panghawakan natin yung kanyang mga pangako. Kadalasan, masasabi po natin, mahirap mag-antay. Tama po ba? Kasi pagka yung jeep, katulad po dyan sa Mulabe, di ba? Ang haba ng pila pagdating ng gabi. Walang jeep na papuntang Fairview, City Hall, hanggang dito na po yung pila. Di ba? Ganun po katagal. Bakit? Kasi in waiting, our patience is being tested. Tinetest ng Panginoon kung ikaw ba ay tunay na nananampalataya sa Kanya. Kaya nga may tanong dyan do you have enough patience and trust to wait for God to fulfill His promises in your lives? Diba? Do we have enough patience? Do we have enough trust to wait for God to fulfill His promises in lives? May sapat ba tayong pagtsatsaga, pasensya, upang hintayin na matupad ang ipinangako ng Diyos sa buhay po natin? Kaya nga sabi niya dyan, let us run the race with perseverance, endurance. Di po ba? Dahil mahirap nga naman, hindi po madali ang buhay pananampalataya o ang buhay Kristiyano. Mag-aantay ka na marating natin yung end goal, yung finish line. Kaya po ang Christian life ay punong-puno ng pananampalataya. Hindi lamang nung ikaw ay na-born again, hindi lamang kung na ikaw ay nakakilala sa Diyos, kung hindi sa kalagitnaan ng iyong pananampalataya, kailangan mo pa rin ipakita na ikaw ay may pagtitiwala at umahawak sa pangako ng Diyos hanggang sa maabot mo at marating yung wakas ng ating mga buhay. Sabi nga po, there will be wow days in our lives. Diba? May kasayahan, may katagumpayan, but there will be wow days in our lives. May kalungkutan, may kamatayan, may kabiguan. Pero ang lahat ng yun ay parte para tayo ay lumago at magpatuloy sa ating pananampalataya. Because God is faithful and He is faithful through His promises.
Sabi nga po ng Isaiah, ay wala po dyan. Sabi po ng Isaiah chapter 60 verse 22, di ba sabi nga po niya, at the right time, I, the Lord your God, will make it happen. Di ba? And lastly, paano daw po tayo lalago? Supplement your faith. Sabi nga po dyan, in view of all this, sinasabi na po ni Apostol Pedro, in view of all this, nakita nyo na yung lahat na kayang gawin ng Diyos. Kaya niyang ibigay yung lahat ng pangangailangan nyo para mamuhay kayo ng tapat, mamuhay kayo ng kalugod-lugod sa Kanya. Ano daw po yung gagawin natin? Ito na yung part po natin. Make every effort to respond to God's promises. At sa paraan po natin gagawin? Supplement your faith with the generous provision of moral excellence, and moral excellence with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with patient endurance, and patient endurance with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love for everyone. Di po ba? Supplement your faith. Growth takes always cooperation. Hindi lamang si Lord yung nagbigay nun lahat. At pagkatapos tayo, parang si Juan Tamad na naghihintay na lang na babagsak yung bunga. Di po ba? Hindi po. Kailangan meron tayong part dun sa kanyang ginawa, dun sa kanyang ibinigay, dun sa kanyang pinapagawa sa atin. Spiritual growth is never accident. It is always intentional. Di po ba? We are in charge of our choices. We are in charge of our decision. And you say, supplement your faith. We supplement our faith. Hindi sa ibang salin po kasi ang nakalagay is add to your faith. Di po ba? Pero, New Living Translation po yung ginamit ko para mas maintindihan po natin na hindi po dinadagdag sa ating pananampalataya. Kasi para sa akin, yung supplement, yung parang vitamins yan na kusang lumalabas sa iyo, yung mga karakter, yung mga pag-uugali na nais ng Diyos. Bakit? Sabi nga sa una, di ba? Sa verse 3, ibinigay na ng Diyos lahat ng bagay na kakailanganin mo para makapamuhay ka ng godly. So, ang kailangan mong gawin ay i-supplement mo. Ilabas mo yun. Sa panong paraan? Dun sa 7 steps. Di po ba? Sa 7 characters. Parang pagtatayo ng building, yan yung building code na hinahanap ng Diyos. Yan yung blueprint na hinahanap ng Diyos para tayo ay unti-unting lumago at maging kawangis ng Diyos sa pagdating ng panahon. Di po ba? Yan yung outcome ng ating pananampalataya. Kaya nga sinabi niya sa umpisa, in view of all this, make every effort to respond to God's promises. At ano yung magiging response mo? Yan po, supplement mo yung faith. Sa anong paraan? Generous provision of good moral excellence. Di po ba? Yan na po. Kumbaga titignan nyo, parang hagdan yan Step by step. Hanggang sa marating mo yung sacrificial love na nasa dulo. Product, result, response. Yan po yung sinasabing supplement your faith. Tignan nyo po yung si Pablo. Nagsulat din siya sa Philippians chapter 2, verse 12. Diba? Alam nyo na po ito Sabi nga dyan, continue to work out your salvation with fear and trembling. Diba? Sa iba, parang ang labas, kailangan ko palang pagtrabahuan yung aking kaligtasan. Diba? Natapos na po ba yung sinasabi ni Paul? May karugtong pa po yan. Ano sabi niya? For it is God who works in you. Saan daw? To will and act in order to fulfill His good purposes. Diba? Ano po yung ibig sabihin dyan? Kasi same mind lang po sila ni Apostol Pedro. Pero different words yung ginamit. Iisa yung layunin, iisa yung gusto nilang gawin at gusto nilang sabihin sa kanilang audience. Yung nutrition na nasa atin na, yung buto na itinanim na ng Diyos dahil sa ating pananampalataya, ay unti-unting lalabas yun. Isusupplement natin yun sa pamamagitan ng ating kabutihan
sa pamamagitan ng ating pagmamahal, sa pamamagitan ng ating perseverance. Doon po yung gustong gawin at ilabas ng Diyos sa atin. Sabi po dyan, God works in you. He gives you the power and makes the promises. But you must work out your own salvation. Hindi po ibig sabihin na gumagawa ka para maligtas ka. Hindi po, ligtas ka na. At yun yung resulta ng iyong kaligtasan. Illustration, sige po. Sabi nga po dyan, ano po ba yung nakikita nyo? Diba? Doktor at pasyente. So may isang tao na pumunta sa doktor. At sinabi po ng doktor, chinek up siya, in-examine siya. At nakita po na kailangan siyang operahan. Kailangan siyang dumaan sa surgery. Dahil yung diagnosis sa kanya napakahirap at napakabigat. So sinabi ng doktor yun sa pasyente. Sabi niya, gagawin ko ang lahat ng operasyon. Inilatag niya, ito yung gagawin sa'yo, ito yung gagawin mo. At sa tagal at timeline, ito yung mangyayari sa'yo. Lalakas ka at gagaling ka. So, fast forward. Hindi naman po pwedeng sabihin ng pasyente, Lord, tutulungan na kitang operahan ako. Lord, dito ako. Dito ka sa kabila. Hindi po eh. Fast forward, na-operahan siya. Ano po yung trabaho natin o trabaho ng pasyente? Sabi po dyan, ngunit ibinigay na niya ang lahat ng kailangan mo ng doktor. Gayunpaman, pagkatapos ng operasyon, kailangan mo pa ring sundin ang kanyang mga tagubilin. Di ba lagi pong ganun, di po ba? May tagubilin lagi yung doktor. Kahit na siya ina-operahan na. Huwag mong kainin yan, huwag mong kainin yon, huwag mong gawin ito, huwag mong gawin yun. Di ba? Uminom ka ng mga inireseta sa'yo at gawin mo yung mga hakbang na yan para ikaw ay gumaling. Ganon din po yun. It requires cooperation and supplementation. Ano po yung sinasabi po dito? Sabi po dyan, di ba? One leads to the other. Supplement your faith sa anong paraan? Di ba? So if you can have faith that will produce a life of virtue and you will have a moral excellence in life that will lead to knowing God better. And when you know God better, ano naman yung susunod? You will become more self-control. And when you more self-controlled, ano yung sunod? You will able to persevere under the load better. And when you do that, you become more godly. At ang susunod, that leads to genuine care for people. And lastly, yung sacrificial love. Yun po yung paglago. One leads to the other. Di po ba? Hindi po yan isang bagsakan na nasa atin na lahat. Step by step na gustong ipagawa, gustong ilabas ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga supplement nandito na yan sa buhay po natin. Ibinigay na ng Diyos yung lahat ng kakailanganin natin. Nasa sa atin na po yun kung tayo ay hahakbang sa gusto ng Diyos. Conclusion na po tayo. Sabi po dyan, nais ng Diyos na habang tayo ay naghihintay sa Kanya, nais niyang makita na lumabas sa atin yung mga characters, pag-uugali na binanggit po sa verse 5. Ang tanong, kamusta po yung puso ninyo? Tumitibok pa po ba? Oh, amen, di ba? Kasi pag hindi po tumitibok, mahirap na yun. Di ba? Nais ng Diyos na i-develop ang ating attitude, ang ating character, para itong supplements na lumalabas sa atin as we grow in our faith. Every one of us has a potential to grow. Dahil maitinanim ng buto sa atin ng Panginoon. And with that right environment, with the right teaching, and the right ministry, all of us has a potential to grow. Yun yung gusto ng Diyos. Lumago po tayo. Ito yung naisin niya sa ating buhay.
Kaya nga I want to challenge everyone. Mahalaga po ba ang maturity sa atin? Mahalaga po ba sa atin ang katagumpayan? But parang ayaw niyo po atang maging victorious ba? Mahalaga po ba sa atin ang ating buhay espiritual? Kung mahalaga po yan, marapat tayo ay lumalago sa ating buhay espiritual. Lumalago at lumalalim sa ating relasyon sa Panginoon. Make a decision to put your faith in the next level. Let us grow together in our faith, brothers and sisters. Pursue Jesus Christ. Hold on to His promises and supplement your faith. May our lives be fruitful so that all of us can walk into all that God has created us to be. Amen. Bilang conclusion, true faith is not simply believing. It is a lifelong journey of becoming more and more and more and more and more like Jesus Christ. Growing stronger and bearing fruit that blesses others and lastly, glorifies God. Because God has already provided everything we need for growth through His divine power and promises. But it is our responsibility to cultivate it. Di po ba? I-cultivate. Pahalagahan. Ingatan. The gift by intentionally adding virtues, moral excellence, knowledge, self-control, perseverance, godliness, brotherly affection, and lastly, love, sacrificial love para sa ating Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, minsan po Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Lord, thank you po sa iyong mga salita na patuloy mong binibigay, idinidirect sa amin, Panginoon, yung path, yung walk na nais mong lakaran namin, Panginoon, sa mundong ito. Lord God, alam namin na napakagulo na ng mundo, Panginoon. Pero as a Christian, as a believer, as a worker, as a servant, Panginoon, bilang isang lingkod mo, mananatili kami, Panginoon, sa iyo. Patuloy ka naming hahanapin, pangahawakan ng mga pangako mo. Panginoon, ano man ang dumating sa mundong ito, nariyan ka, tatanggapin mo kami, Panginoon, sa iyong kaharian. At kakaloob mo, Panginoon, yung nararapat na mga biyaya na, Panginoon, na tatanggapin namin. Dahil alam namin na nandito kami sa mundo para gumawa, hindi para sa sarili namin, Panginoon, kundi para mapasalamatan ka, para mapalakpakan ka, Panginoon, at para mapapurihan ka sa lahat ng aspeto ng buhay na ibinibigay mo sa amin. Sa hirap man, sa ginhawa, sa kasakitan at sa kagalingan, Panginoon, ikaw at ikaw pa rin, O Diyos, ang aming paglilingkuran. Kaya naman, tulungan mo kami, Panginoon, sa buhay po namin, lagi kaming humakbang papalapit sa iyo, humakbang sa daanan mo, Panginoon, upang nang sa gayon, dumating ang time na makikita mo kami sa iyong piling, Panginoon. Makita mo kami ng harapan, tatanggapin mo kami, at bibigyan mo kami ng gantimpala na kailanman ay hindi maibibigay ng mundong ito. Lord, thank you po. Patuloy na kayo, Panginoon, yung magbigay ng kalakasan, magbigay, Panginoon, ng lahat ng kakailanganin namin dahil iyon ipinangako mo. At patuloy po namin panghahawakan at dadalhin ito anuman ang mangyari sa mundong ito, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen.